Bawal magkasakit. Ang sabi sa Mark 9 verse 43 to 44, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. One of the many degrees of application ng verse na ito ay may kinalaman sa ating pamumuhay. Cut off habits, ways, and lifestyle that make you sick. Whatever makes your body, your mind, your emotion, and your spirit sick is not good for you. Kung umiiwas tayo sa physical poison, we must also avoid emotional and spiritual toxins. Hindi alam ng maraming tao na nilalaso nila ang sarili araw-araw with anger, bitterness, jealousy, envy, and hatred. Nakakamatay ang mga yan. Kaya yung mga mister na masyadong playboy, laging nagsiselos ang asawa nyo, pinapatay nyo siya. Nakakamatay ang selos. Fear, pride, pretense, and guilt destroy our immune system. Nakakapagpahina ng katawan ang emotional trouble. Ang mga taong malulungkot, mas madaling sipunin o ubuhin kasi mas mababa ang resistensya. Mas madaling ma-infect ng kung ano-anong mga sakit dahil nauubos ang kanilang antibodies kapag sila ay depressed. Kaya nako-complicate ang kalagayan ng tao. Kung minsan, pag nanonood kayo ng horror tapos natatakot ka, parang pinapatay mo na rin ang iyong sarili. Sasabihin mo pa na hindi naman nakakatakot Pero nagbayad ka, hindi ka naman pala natakot kung nanood ka man ng sine. Kung pipili ka ng papanoorin, yung nakakatawa na lang. Laughter increases the strength of your lungs and chemicals are released into your blood that make you healthier. Kailangang alagaan natin ang ating sarili. Mahirap at mahal magkasakit. Kaya dapat talagang bawal magkasakit. So alagaan ang sarili.